Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Happy Wednesday. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang bawat isa mga kapatid? Naway nasa maayos po tayo ngayon. No? Ayun po, patuloy po tayo sa ating devosyonal, sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. No? Umaroon po tayong Bible, buksan po natin yung Santiago chapter 1 verse 12. Santiago chapter 1 verse 12. Sabi po dito, mapalad ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Po, let's pray. Lord God, salamat po Ama sa salita mo, Panginoon. God, patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon God, sa aming pagbulay-bulay sa salita mo, Panginoon. Ikaw po sa manguna sa amin at ipaunawa, magpaliwanag mo po, Lord God, ang bawat salita, Panginoon, Lord God, na aming bibigkasin at aming pag-aaralan sa umagang ito, sapagkat wala po kaming kakayahan, wala po kaming kaunawaan. Bagkus, Panginoon, luwas po kaming umaasa sa iyo, sa banal na Espiritu ang sangkikilos sa oras na ito, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon. Ipaunawa mo, Lord God, ang salita mo, Panginoon. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. Amen. No, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Walang taong walang problema. Ano po? Lahat po tayo ay nakakaranas ng mga kabigatan sa ating buhay. No? Pinadaan tayo sa mga pagsubok upang malaman natin sa ating mga sarili kung tunay ba ang ating pananampalataya at kung tunay ba ang pag-ibig natin sa Diyos. Minsan po mga kapatid, ang Diyos ay hindi natin po kaisip, hindi po natin kayang abutin ang kanyang pananaw, no, ang kanyang kaisipan. Madalas dinadaan niya tayo sa mga suliranin kung tunay ba ang ating pagsunod, kung tunay ba ang ating pananampalataya sa Kanya. Ito po. Kung papansinin po natin sa mga ninuno natin, kay Amang Abraham, na kung saan ay sinubok siya ng Diyos, kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya. Di po ba sinabi doon sa 22 ng Genesis, sa 22, no, na sabi ng Lord na dalhin mo si Isaac at ihandog mo sa akin. No? Napakasakit isipin mga kapatid kung sa'yo mangyari yung nainutos ng Diyos na ibigay mo sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. No? Ikaw ba ay susunod sa Diyos? Ngunit gumagawa ng paraan ang Lord sa atin upang siya kakabuti natin. Hindi nag-aalinlangan si Abraham na sundin ng Diyos, sapagkat ang buhay natin, ang buhay ng kanyang anak, ang nagbigay ang Diyos. Wala tayong karapatan na hadlangan ang nais ng Diyos sa ating buhay. No? Ngunit ito po ay isang na pagsubok na kung saan o na napakabigat sa ating damdamin. Ngunit dito rin ng Diyos makikita kung ikaw ba ay tunay na sumusunod sa Kanyang kalooban. Kanya nga po, kung ikaw man ay dumaranas ng mga kabigatan sa buhay, huwag po kayong mag-give up, huwag po kayong sumuko, huwag po kayong mag-aalinlangan na lumapit sa Diyos, sapagkat batid ng Diyos, mga kapatid, kung ikaw ba ay tunay,
kung ikaw ba ay totoong mananampalataya sa Kanya. No, sabi nga dito, bawat pagsubok sa buhay natin ay may oportunidad na maipapakita natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Oportunidad din ito upang mas maging malakas tayo at mas maging mabuting Kristiyano. Di po ba? Huwag kang mag-alala. Huwag kang malungkot. Kung ikaw may dumaranas ng mga pagsubok, parehas lang tayo. No? Parehas lang tayo, sinusubok din ako. Dumaranas din ako ng mga pagsubok sa ngayon. Pero, sasabihin ko po sa iyo, lumalakas ako dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Lumalakas ako dahil sa aking pananalig sa Diyos. Na mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Umapit lang po tayo sa ating Panginoong Hesus. Huwag po tayo kakapit sa tao. Sa Diyos ka kumapit, sapagkat ang Diyos ay tunay na hindi tayo pababayaan ni iiwanan man. Okay po. Salamat po mga kapatid sa ating mensahe sa umagang ito. No? Patuloy po tayong magkikinig at patuloy po tayo sumusubaybay sa ating gawain tuwing umaga, alas 5 ng umaga. No? Okay po. Patuloy po tayo mag-iingat. Samantala dako, samantala naroon mga kapatid. Tandaan po natin, kasama po natin ang Lord. Okay po. Bye-bye po. Ingat.